Ang dahilan lang naman ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang Philippine Coast Guard at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay tulungan ang ating mga mangingisdang Pilipino. Wala tayong minimilitarize sa West Philippine Sea, sa Escoda at sa Bao de Masinloc. Ang unang objective lamang namin dito, bakit tayo nag-deploy ng barko sa pag-uutos ni Admiral Ronnie Hilgaban, ay makatulong sa ating mga mangingisdang Pilipino. Alam naman natin na nitong Disyembre, mataas ang demand ng pagkain, lalo na seafood. So, alam natin na ang mga mangingisdang Pilipino ay magpapalaot despite of bad weather condition, even big waves na maaari nilang pagdaanan. And yet, pumupunta pa rin sila rito. Ang nakakalungkot dito, despite of their sacrifices para sa ating ekonomiya, na wala naman silang ibang intention, ang China are deploying their vessels to prevent our civilian Filipino fishermen to exploit the resources na alam naman natin na may karapatan tayo dito. Commodore, sa tingin niyo po, ligtas pa rin po yung mga mangingisda natin doon? Wala po silang dapat ikabahala po sa nangyaring insidente ngayong December 4? Alam mo, sa totoo lang, ang mga mangingisdang Pilipino, mas tumaas na ang confidence nilang mangisda pa rin. Last December 1, sa Rosol Reef naman, no? Kahit pahinaras sila ng PLA Navy helicopter na nagpalipad ng mababa para ma-experience nila yung lakas ng hangin habang binabalance nila yung bangka nila sa malalaking alon, nandun pa din sila, no? And we were surprised na there's a very big number of Filipino fishermen na nandoon nung araw na yun. There were 20 big Filipino fishing boats. So, ibig sabihin, alam nila, meron silang tiwala sa gobyerno when they did a radio call to inform the Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines that they are being harassed. It boosts their confidence na ipagpatuloy pa rin ang pangingisda. Yung mga nagsasabi, bakit daw ba ini-encourage natin ang mga mangingisdang Pilipino na magpunta sa West Philippine Sea? Ang sagot natin dyan, well, of course, we have to encourage them. No? We have all the reason para mangisda tayo dito. Kung hahayaan natin na magpunta na lamang ang Chinese Maritime Militia dyan bilang isang Pilipinong mangingisda, edi parang sinabi mo, isinantabi na natin ang ating karapatan at kalayaan na mangisda rito. At sinabi na natin sa China na you can just take over it kasi hindi na rin kami makakapog. No? But at the same time, while we encourage our Filipino fishermen na mangisda rito, ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay lagi namang handa na tugunan ang pangangailangan ng ating mga mangingisdang Pilipino. As a matter of fact, nakaraang December 4, ang objective ng ating BFAR kung bakit sila pumunta sa Skoda at sa Bao de Masinloc ay para magbigay ng ayuda ng fuel, no? For them to stay longer to fish in the West Philippine Sea. So we are very blessed that under this administration, President Bongbong Marcos are using all of the government agencies na makakatulong para pag-ibayuhin pa natin ang ating pangisdaan sa West Philippine Sea while at the same time siguraduhin ang kanilang kaligtasan. Kasi ang mga kababayan kasi tayo sa nakakapansin, nagkakaroon ng gulo ng politika dito sa atin sa Pilipinas, nagkakaroon rin ng pamubuli yung China dun sa West Philippine Sea. At may mga nagsasabi rin ng kanilang opinion na baka raw dinadivert ng China yung mga pangyayari rito para mapunta sa kanila, para alam naman natin kasi yung politika rito sa atin, may mga nagsasabi na meron kayang sabwatan doon. Dahil alam naman natin si BP Sara yung naaano rito sa politika sa atin at alam naman natin na naaalay sila sa China. Anong masasabi niyo dyan sir, sa mga opinion ng mga kababayan natin? So parang sinasabi nila dahil masyadong nakukuha ng atensyon ng publiko ang mga ganitong issue kay BP Sara, ang ginagawa ng China ay mangharas ng Filipino fishermen para magkaroon ng ibang headline na pag-uusapan. Yes sir, parang gano'n sir. Well, that's a very fair assessment. No? I mean, we can just speculate. Hindi rin naman natin alam kung talagang may sabwatan sila. Pero that's a very good observation. I think napapansin din naman ito ng ordinaryong tao. No? And as far as I'm concerned,
Ngayon ko lang din narinig itong ganitong assessment. But I would say, hindi natin masabi kung coincidental or talagang may kaugnayan itong dalawang insidente na to. Pero sabi ko nga kanina, etong harassment ng China sa loob lamang ng isang linggo na 2 beses nilang ginawa, which is December 1, kung saan nangyari itong pangharas ng China Coast Guard sa Rosol Reef, and then December 4, nangyari naman ito sa Skoda Shoal at sa Baho de Masinloc. This is extraordinary. Para sa amin, magkaroon ka ng 3 insidente sa loob lamang ng 5 araw, it's, as you said, no, parang kakaiba. So, I'm not really sure, no, but I can only just find it very interesting sa mga ganitong coincidences. So, first time ba yun, sir, sa isang linggo? 2-3 yung pambubuli nila sa atin? First time? First time na nangyari na meron din tayong isang insidente sa loob ng isang araw. Ito yung December 4. And then meron din tayong insidente nung December 1 naman sa Rosol Reef. So, in just a matter of 4 days, merong 3 insidente. At ang tinutukoy lang nila dito is yung mangharas ng Filipino fishermen. Alam mo, sa totoo lang, kung gusto mo talagang guluhin ang balita sa Pilipinas, napakadali lang gawin niya ng China. Kasi at any one time, meron kang mangingisdang Pilipino na makikita sa West Philippine Sea. So kung gusto mo talagang humanap ng atensyon or i-divert, no, yung headlines dito sa Pilipinas, mangharas ka ng Filipino fishermen. And it's always easy for the Filipino fishermen to contact the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang ating pong mga mangingisdang Pilipino ay tinulungan na po ng BFAR na magkaroon ng radio equipment, no, to call the Coast Guard immediately kapag sila ay hinaharas. So, if the intention of China is to, make headlines or to, as you said, divert attention to the other issue, madali nila yung gawin. Commodore, nag-file na po ba ng diplomatic protest yung Pilipinas, yung itong recent incident po na nangyari? Well, yesterday, no, it was Secretary Manalo himself who mentioned that the filing of diplomatic protest will be conducted with regard to this incident na nangyari. Yung mga nakaraan pong diplomatic protest po natin, may update po sa kung ano pong sinabi ng China Embassy or China? Well, as to a significant response, wala naman tayong narinig, no? But I'll check with DFA for the NTF-WPS meeting siguro, no? That's a very interesting question kung nakatanggap ba sila ng maayos o silent response, no, on the part of the Chinese government. Siguro para sa akin, if there is one Christmas wish, no, na gusto nating mangyari at sa expectation natin for 2025, ay mas mapalawak ang mga Pilipinong sumusuporta sa laban natin sa West Philippine Sea. Mas maintindihan ng Pilipino na ang West Philippine Sea ay hindi lamang issue para sa mga kababayan natin sa Palawan. Yung maintindihan natin lahat na bilang Pilipino, pinagdaanan natin ang mahabang laban natin para sa ating kasarinlan, ay maintindihan natin na it is our responsibility to support our troops in the West Philippine Sea. Minsan, iyan ang challenge until now sa ating mga kababayan, lalo na sa kabataan. Para sa kanila, ang West Philippine Sea, abstract. Minsan, nakakalungkot kapag I visit different universities and I give talk. Kapag tinanong mo sila, disputed ba ang West Philippine Sea? 9 out of 10 Filipino students would say, disputed yan. Kaya nga ang sabi ko, we need more information to support our fight in the West Philippine Sea. Dahil kung tayo mismo, bilang Pilipino, hindi tayo sigurado kung atin yan, parang hindi yata parang sa China din, kaya disputed. How can we be able to convince the international community na para sa Pilipino to? So, ang pamahalaan natin, together with the National Task Force West Philippine Sea, chaired by General Eduardo Año, and the Commandant, together with the guidance of the President,
ang transparency effort natin will still continue. We believe that the Filipino people deserves to know, and it is the obligation of the Philippine government to provide them information about the West Philippine Sea. For the Filipino people to have patriotism and to be part of our fight in the West Philippine Sea, you should give them information for them to be involved sa laban natin dito. And I think that's the only assurance that I can give to the Filipino people na ang 2025 ay another new year for us to widen our reach, to make sure na mas mapapataas natin ang kamalayan ng ating sambayan ng Pilipino, and to make sure na ang susunod na saling lahi ng Pilipino ay alam at naiintindihan ang laban natin sa West Philippine Sea.